Magandang umaga lahat. Akin pong talakayin ang mga katangian ng advertisement. Next po. Ako po pala si Rebella Briñas. Next po. So ano nga ba ang advertisement? Ang advertisement o patalastas ay isang anyo ng aksyon na ginagamit upang hikayatin ang publiko na bumili, gumamit o suportahan ang isang produkto, serbisyo at ideya. Next po. So, narito ang mga katangian ng advertisement. Una ay ang pagbibigay ng impormasyon. Ito ay ang katangian ng advertisement kung saan nagbibigay ito ng mahalagang kaalaman tungkol sa produkto, serbisyo o ideya. Tinutulungan nitong maunawaan ng mamimili kung ano ang gamit, presyo, benepisyo o sangkap ng isang produkto. Dapat ito ay malinaw at tumpak ang impormasyon. Halimbawa, yung isang advertisement ng gamot na nagpapaliwanag kung para saan ito, paano gamitin at kailan iinumin. Next po. Sunod ay ang pagpukaw ng atensyon. Ito ay ang kakayahan ng patalastas na makatawag pansin agad sa manonood o mambabasa. Gumagamit ito ng makukulay na disenyo, yung mga catchy na tunog, at kilalang artista o kakaibang ideya upang mapatingin agad ang mga tao. Halimbawa, yung TV commercial ng soft drinks na may stunts at sikat na celebrity gaya ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Next po. Pangangailangan sa paglalahad. Ito ang katangiang tumutukoy sa maayos at malinaw na presentasyon ng nilalaman ng advertisement. Dito, dapat ang advertisement ay may organisado at lohikal na pagkakalahad ng ideya. Mula sa pagpapakilala ng produkto hanggang sa kung bakit ito kailangan. Halimbawa nito is yung infomercial ng home appliances na nagpapakita muna ng problema pagkatapos yung solusyon gamit ang produkto. Sunod po. Next. Next po. Paghihikayat. Ito ay ang kakayahan ng advertisement na himukin ang tao na bumili o gumamit ng isang produkto o serbisyo. Gumagamit ito ng mga positibong salita, testimonial o promos para makumbinsi ang mamimili. Gaya na lang ng sa online, 'di ba may no-notif sa atin ng subukan na at 15% off sa unang bili. Yun nga, promo ng isang online shopping app. Sunod po. Next po. Pag-iimpluwensya. Ito ang katangian kung saan ang patalastas ay nakaaapekto sa pananaw, paniniwala o desisyon ng mga tao. Maaari din itong may kinalaman sa lifestyle, pagpapahalaga o social norms. Madalas ginagamit ito sa mga
advocacy ads o political campaigns. Halimbawa yung isang advertisement na nagsusulong ng pagtitipid ng kuryente o pagre-recycle bilang responsableng mamamayan. Next po. Pagiging nakakaugnay o relatable. Ito ay ang kakayahan ng advertisement na makaugnay sa karanasan o emosyon ng mga manonood. Mas tumatatak kasi ang patalastas kapag ang nilalaman nito ay kapareho ng tunay na sitwasyon ng target audience. Yung pangarap nila, problema o pang-araw-araw na buhay. Yung halimbawa is yung advertisement ng gatas na nagpapakita ng isang nanay na nagsusumikap para sa kinabukasan ng anak. Next po. Pagiging malikhain. Ito ang katangian ng advertisement na nagpapakita ng kakaiba, bago at artistikong paraan na paghatid ng mensahe. Ginagamitan ito ng humor, animation, storytelling o kakaibang konsepto upang maging memorable ang advertisement. Halimbawa yung advertisement ng fast food chain na ginawang musical ang commercial habang kumakain ng yung iba yung burger. Next po. Pagiging maikli o matipid. Ito ay ang kakayahan ng advertisement na makapaghatid ng malinaw at epektibong mensahe sa maikling oras o espasyo. Hindi naman kailangan ng mahabang paliwanag, dapat diretso sa punto at madaling tandaan ang mensahe. Halimbawa na lang yung slogan ng KFC, finger licking good. Next po. Yun lamang po at maraming salamat. Pagbati, magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Binibining 00 sa Tasin na nagmula sa BEC3I na ang magtatalakay ng pahayagan. Ano nga ba ang pahayagan? Pa-next slide po. Next slide po. Maraming salamat. Ngayon ay dumako tayo sa pahayagan. Ating tuklasin kung ano nga ba ang kahulugan ng pahayagan. Ang pahayagan ay isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon at patalastas, kadalasan na naimprinta sa mababang halaga. Ito ay maaaring pangkalahatan o may espesyal na interest, at kadalasan itong inilalathala ng araw-araw o lingguhan. Ang pahayagan o dyaryo o periodiko ay isang uri ng mga kung saan nakalagay ang mga uri ng mga impormasyon sa dyaryo. Ito ay ating kadalasang makikita sa mga tindahan ng mga dyaryo o sa mga pambalot sa mga o binabalot sa mga ating binibili. Halimbawa sa bayan ng Iriga, kung tayo po ay bumibili sa mga tindahan or sa mga ongto, ang ginagawa po nilang pambalot ay isa pong pahayagan, isang dyaryo kung saan po doon ay nakalagay ang mga impormasyon o kung ano-ano pa mga impormasyon. Next slide po. Ngayon, dumako tayo sa ang kauna-unahang na imprenta ng periodiko. Next slide po. Ngayon ay dumako tayo sa kauna-unahang na imprentang periodiko. Ay inilathala noong 1605 po. At nakipagsabayan pa rin ito kahit umusbong na ang mga bagong teknolohiya tulad ng radyo, telebisyon at mga internet. Dahil sa pag-usbong ng bagong mga teknolohiya, ay naiiwan na ang mga dyaryo o ang mga pahayagan sapagkat mas nakikita na ang mga data, impormasyon, kailangan nating mas makita sa isang klik lamang sa pamamagitan ng teknolohiya. Kaya't ang pahayagan o dyaryo ay naluluma na sa mga mata ng tao sapagkat kailangan nitong matibay na pagsusuri o paghanap para makita ang ating hinahanap na impormasyon.
Dahil sa mga bagong pagpapaunlad sa internet, nagkaroon ng pagsubok sa industriya ng mga periodiko. Bumaba ang sirkulasyon tulad ng mga bansa. Kaya't ang iba ay lumilipat mula sa imprinta patungo sa internet online na nagdudulot ng mababang kita sa mga periodiko. Tama nga po naman. Dahil po sa pag-usbong ng teknolohiya, ang mga tao, ang mga netizen o mga mamayan ay hindi na naghahanap sa pahayagan o dyaryo. Tumutungo na lamang sila sa online internet para hanapin ang kanilang sinasadyang impormasyon. Kasunod, may mga lumalabas na prediksiyon na baka lumiit o nawala na ang halaga nito. Ngunit batay sa kasaysayan, hindi nalalagpasan ng mga bagong teknolohiya tulad ng radyo, telebisyon ang mga nakalimbag sa media. Tama nga po. Batay po sa mga batay po sa mga lumalabas na prediction ay lumiliit po ang halaga nito sapagkat po ay natatabunan sila ng mga online information. Ngunit po, batay po sa pagsasaliksik po batay po sa kasaysayan ay hindi po na hanap lahat ng mga sources sa online internet po na isang click lamang ay naroon. Kailangan pa rin po ng masusing paglilimbag sapagkat ang pahayagan o dyaryo ay tinuunan po ito ng pansin ng mga journalism o mga manunulat na maiprinta po ito o mailimbag sapagkat po nandun po halos ang mga impormasyon o mga tamang impormasyon na kinalagyan. Simula na maging journal, talaan ng mga pangyayari ang pahayagan ay propesyong may kinalaman sa paggawa ng dyaryo ay tinatawag ding periodistismo. Next slide po. Periodistismo. So, ang pahayagan daw po o dyaryo ay maaari din tawagin nating journal sapagkat po naiprinta nga po dito ang mga lahat ng mga impormasyon na ating kinakailangan. Next slide po. Next slide po. Yan. Dumako tayo sa simula ng naging journal o talaan ng pangyayari ang pahayagan ay naging propesyong may kinalaman sa paggawa ng dyaryo ay tinatawag yung periodisismo. Sa panahong dilaw na periodisismo noong ika-19 na siglo, maging pahayagan sa Amerika ay bumabase sa mga nakaliligalig na mga kwento. Sinasadya ito upang galitin at pukawin ang mga imbes na magbigay ng impormasyon. So, nung sa Amerika daw po ay imbis na maging magbigay ng impormasyon ay gumagawa po sila ng kwento, mga fake news, mga opinion, ganyan-ganyan po. Ginagawa po nilang magulo ang salita pong pahayagan. At mahigpit na pamamaraan ang pag-ulat na nakabase sa pagsisiyasat ng kawastuhan at muling sumikat sa bandang ikalawang pangdaigdig. Sa ikalawang pangdaigdig, ang pamumuno ng periodisismo ay iba at minsan ay marubdob. Ang kredibilidad ay pinagdududahan dahil sa mga hindi kilalang pinagmulan. Tama po. Dahil po sa ikalawang pangdaigdig po, ang pahayagan daw po ay parang naging tagilid po sapagkat yung iba daw po, yung mga sources na pinagkukunan nila ay hindi po matibay sapagkat wala daw pong kredibilidad yung mga paggawa nila ng pahayagan o pagdimbag nila sapagkat may mga mali na detalye, pagbaybay at pagbara nila. Totoo kaya natutuklas ang hindi patas at mga alingas-ngas na kinalaman sa panunulat o paggawa ng kwento. Ito pong pahayagan na ito po ay madalas po natin itong nakikita kapag malapit na po ang kampanyahan. Madalas po ang mga pahayagan o dyaryo ay naglalabas po ng mga kuro-kuro ng mga ibang opinyon na kadalasan po ay nalilito ang mga tao sapagkat hindi na po nila alam kung ito po ba ay tama. Ngunit po ayon po sa industriya ay maaari po itong tama sapagkat di po ito ipinaglilimbag kung ang mga pahayagan ay mula lamang sa mga fake news. Ngunit ang mga tao po ay tagilid na sapagkat hindi po nila alam kung ito daw po ba ay totoo. Noon, ang pahayagan ay madalas na pagmamay-ari ng mga next slide. Next slide, thank you. Noon, ang pahayagan ay madalas
madalas na pagmamayari ng mga makapangyarihan na tao at ginagamit ito upang magkaroon ng boses sa publika. Pagkatapos ng ika-1920, halos lahat ng malalaking paglimbagan ay naging bahagi ng ugnayan ng paglalakad ng malaking samahan tulad ng Garnet, McClatchy Company, British Corporation, Co-Express, Landmark, Media Enterprises, OCC, at iba pang communication. So, tama po. Noong una daw po, kapag malapit na ang botohan o ang mga politika, ang mga mayayamang tao ay binabayaran nila ang mga pahayagan para maiprinta ang kanilang pagmumukha o ang kanilang mga hinaina, tatakbo sila bilang isang politiko. Kaya't ang mga pahayagan o ang mga dyaryo na ipiprinta ay binabayaran nila upang ikalat sa iba't ibang lugar para naman nang sa ganun ang mga taong mamamayan ay maabot ang kanilang mga impormasyon. Sapagkat ang pahayagan po ay naglalaman po ng mga impormasyon o kung ano-ano pa na may kinalaman sa isang tao, bagay, mga businesses o kahit ano pa man. Next slide po. Sa pangkalahatan, ang nilalaman nito kadalasang may mga pangkasalukuyan ng mga balita na nakalimbag. Maaari itong may mga pangyayari sa politika, balita sa ibang bansa, kalakalan, kultura, palakasan at mga opinyon alinman sa editorial o kolum o guhit larawang pampolitika. Tama po, ang pahayagan po ay maaaring ginagamit bilang advertisement ng mga politika, ibang kalakalan, kultura, pumapasok din po dito ang kultura natin. Halimbawa po, kung ipopromote natin ang kultura natin, maaari po nating ilimbag o gumamit po tayo ng pahayagan, dyaryo, para ipakita po ito sa ibang tao, sa ibang bansa. Palakasan at mga opinyon. Ang mga periodiko ay kadalasang gumagamit ng mga larawan upang ipakita ang mga kwento. Tama po. Minsan po, ang pahayagan o dyaryo ay gumagamit po sila ng larawan para po maiganyo ang mga tao at mapaganda po ang isang pahayagan. Ang iba't ibang maaaring ilagay sa periodiko o pahayagan ay tulad ng mga sumusunod. Ito po, ulat panahon. Maaari din pong ilagay sa dyaryo o pahayagan ang ulat panahon. Sapagkat po, upang naroon pa rin po nakasulat sa pahayagan ang kasaysayan ng mga nangyaring o nagdaang mga panahon. Halimbawa po ng mga bagyong Undoy, ganyan-ganyan, mga bagyong Christine, makikita po natin yung pahayagan kung ilan po ba ang namatay, ganyan-ganyan. Mga impormasyon sa bagyong iyon kung ano nga ba po ang nangyari sa iba't ibang lugar o kung malakas po ba ang mga nagdaang bagyo po doon. Nakasulat po yun sa pahayagan. Tudling o pagpapayo. Pwede din po itong nakalagay din po ito sa mga pahayagan ang tudling o pagpapayo. Ngunit kailangan lang po natin ng matinding pagsisiyasat sapagkat hindi po agad-agad natin makikita ang impormasyon na hinahanap natin kung hindi po natin ito babasahin at susuriin ng mabuti. Mga tala ng mga palabas sa pelikula, teatro, shopping mall o restaurant. Ang pahayagan din po ay ginagamit din po siya para po i-promote ang business po, mga shopping mall, mga teatro. Kung inyo pong nakikita lang sa mga mall na ay gumagawa din po sila ng isang dyaryo o isang pahayagan para po i-promote ang kanilang mga produkto. Tulad po ng washing machine, gumawa po sila doon ng mga printa o drawing para po i-promote na karapat-dapat pong tangkilikin ang kanilang produkto. Ganon din po sa restaurant na karapat-dapat pong tangkilikin ang kanilang mga pagkain sapagkat ito po ay masasarap. Pangulong tudling, mga balitang showbiz. Ito po. Kadalasan po itong laman ng pahayagan ang mga balitang showbiz. Lalo na po sa mga issue ng mga artista, ganyan-ganyan. Ito po ay tinatangkilik din po ng pahayagan sapagkat ito po ay malaking interes sa mga mamayan o sa mga madla sapagkat napupuha po ang kanilang atensyon kung hindi po sa mga online is nakikita po nila sa dyaryo na ito ganyan-ganyan. Nakikita po nila doon ang mga opinion o mga balitang showbiz, mga issue ng mga artista na kanilang tinatakilik o sinusubaybayan. Mga palaisipan, crossword, sudoku o mga horoscope. Yan, hindi lang po ang mga pahayagan ay naglalaman po ng mga ulat panahon, impormasyon, naglalaman din po ito ng mga aliw tulad po ng crossword,
Sudoku kung saan po ay pwede po natin itong sagutan, paglaruan, o bigyan ng mga matitalinhagang kaisipan. Ito po. Ang Sudoku, pwede po natin itong kunin o sagutan tapos iipon po ng magganyan-ganyan. Kung nakita na po kayo ng pahayagan, ako po kasi is ano na po ng isang pahayagan na naglalaman po ng Sudoku kung saan itinabi po namin iniyon. Sapagkat may isa po akong kapatid na sa Sudoku na mula sa pahayagan o dyaryo ay kanya pong sinasagutan. Maari din po yun. Kabilang din po yan sa mga ilalagay po o nililimpag sa pahayagan. At meron pa po, pampalakasan, mga biro o katatawanan. Kabilang din po sa paglilimbag ng mga pahayagan o mga nilalaman ng pahayagan po ay mga katatawanan tulad po ng mga bugtong, mga joke po, mga ganyan-ganyan, mga ka-jajamunan, ganyan-ganyan po. Upang maaliw ang mga mambabasa kahit paano ay mabigyan sila ng isang kaaliwan. Yan. Lathalain, mga lathalain po, mga journal, kung saan pwede pong ilimbag sa pahayagan. Mga balitang pangdayuhan, balitang pangdaigdig. Ayan po, nilathala din po sa pahayagan o dyaryo ang mga balitang pangdayuhan kung saan ano pong mga nangyayari sa ibang bansa. O kung nakaano na po kayo ay sa po, ang mga pahayagan o dyaryo po nila ay nagmula po sa China. Kung saan po ay di po natin maintindihan sapagkat may mga inchik word po. Pero ang ano po yun ay balitang pangdaigdig sapagkat kung likod po ay may mga translation po iyon na mula sa Ingles na nagtatalakay din po na ng isang information para malaman po ng ibang banyaga kung ano po nangyayari sa kanilang bansa. At pangmukhang pahina po. Kadalasan po sa pahayagan, meron din pong intro or mga mukhang pahina po. Hindi po isang buklat sa dyaryo is andun po lahat ng impormasyon. Makikita po natin ang mga pagmumukha na ganito para din po siyang brochure. Pero ngunit isa po itong pahayagan o isang dyaryo. Sa pangkalahatan po, ang pahayagan po ay ginagamit sa pangkalahatang impormasyon na kadalasan po tinatangkilik ng mga badla o isyu o mga pangyayari sa pandaigdigan. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Angela S. Saminiano at ngayon po ay tatalakayin ko naman ay ang mga layunin ng pahayagang pampaaralan. Next slide po. So una ay naipapaalam sa mga magulang o sa bayan ang mga gawain ng paaralan. So dito po, yung pahayagang pampaaralan ay nagsisilbing tulay siya para maipabatid yung mga ginagawa at yung tagumpay sa isang paaralan. So mahalaga po ito upang malaman ng mga magulang yung mga nangyayaring partisipasyon ng kanilang mga anak sa iba't ibang aktibidad. So sa ganito pong paraan, lumalalim ang ugnayan ng pamilya at paaralan at nagiging mas bukas din yung pamayanan para po sa pagsuporta sa mga proyekto ng paaralan. Halimbawa po yung inilalathala sa pahayagan yung mga matagumpay na mga pangyayari sa paaralan kagaya po ng Family Day at na kung saan dito po ay dumadalo ang mga maraming magulang. Pangalawa ay naglalathala ang lahat ng uri ng balitang pampaaralan. So dito po, layunin ng pahayagan na ihatid ang iba't ibang balita na mayroong kaugnayan sa buhay paaralan. Hindi lamang po sa mga akademiko, kundi pati na rin po sa mga extracurricular activities na binibigyang pansin. So, sa pamamagitan nito, na ipapaabot sa mga mambabasa ang kabuuhang kalagayan ng paaralan at nakatutulong ito para mapaunlad yung kultura at impormasyon sa mga mag-aaral. Halimbawa, yung nag-ulat ang pahayagan ng mga kaganapan sa intramurals or science fair at flag ceremony. Pangatlo ay naglalathala ang mga kuro-kuro ng mga mag-aaral, guro, kawani o administrador ng paaralan. So dito, nabibigyang daan yung pahayagan sa pagpapahayag po ng mga saloobin at pananaw sa iba't ibang sektor ng paaralan. Ito ay isang paraan po para pakinggan yung boses ng bawat isa. Mahalaga itong pahayagan para po
malaman ang kanilang mga opinyon sa mga isyong may kinalaman din sa edukasyon. So, ang bukas na talakayan po ay nagbubunsod ng mga bukas at demokratikong pamayanan. Halimbawa po dito is yung isang guro ay nagbabahagi ng kanyang mga kuro-kuro ukol sa kahalagahan ng online learning. Pang-apat ay nag-uukol ng kolumna, pitak ng mga mungkahi ng mga mag-aaral at ng kanilang mga magulang sa lalong ikabubuti ng paaralan. So dito, mahalaga na maibahagi ng pahayagan yung pitak ng mga suhestyon mula sa mga mag-aaral at magulang. So sa pamamagitan po nito, nagiging bukas ang pamunuan sa mga ideya ng komunidad at nakakatulong rin ito upang mas mapaunlad ang sistema at serbisyo ng paaralan. So sa pagtanggap po ng mga mungkahi ay nagpapakita po ito ng malasakit sa ikabubuti ng lahat. Yung isang halimbawa po nito, yung isang magulang is nagbumungkahi siya ng mga dagdag na silid-aklatan para sa mga batang nangangailangan ng mas tahimik na lugar sa pagbabasa. Yung panlima ay nagtataguyod ng pagkakaisa ng mga pinuno ng paaralan, guro, magulang at mag-aaral. So dito, yung pagkakaroon ng bukas na komunikasyon ay nagiging susi po siya para magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng paaralan. So sa pamamagitan ng pahayagan, na ipapaabot ang iisang layunin at adhikain ng bawat isa. Nagiging kasangkot din dito yung lahat sa mga desisyon at mga proyekto ng paaralan. So sa pagkakaisampung ito ay nagbubunga ito ng maayos at produktibong kapaligiran sa pagkatuto. Halimbawa nito is yung artikulo na nag-uulat tungkol sa pagtutulungan ng mga guro at yung mga magulang kagaya nun sa mga PTA para po magamit yon sa pag-aayos ng silid-aralan. Pa-next slide po. So sa pang-anim, tumulong sa paglinang ng mabuting pamantayan ng pag-uugali ng mga kabataang mag-aaral. So dito, nagiging instrumento yung pahayagan para mahubog yung magandang asal sa mga kabataan. So yung nilalaman nung pahayagan ay tungkol ito sa mga kwento, sanaysay, talumpati, kung saan po nagbibigay ito ng mga inspirasyon sa mga mambabasa na maaari ring magbigay or magsilbing babala sa mga maling gawain. So sa ganitong paraan, unti-unting mahuhubog yung karakter ng kabataan. Pang-pito ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng buong paaralan. So dito, isinusulong ng pahayagan yung mga balitang nagpapakita ng sama-samang pagkilos. Yung pagbabahagi ng halimbawa, yung pagbabahagi ng mga tagumpay at yung mga pagsubok, yun yung lalong nagpapalapit sa bawat isa kasi nagkakaroon ng diwa at tapos nagkakaroon ng pagtutulungan sa lahat ng sektor. Pangwalo ay nagpapasigla at nagbubunsod ng mga gawaing kapaki-pakinabang. So sa pahayagan, nagsisilbi itong inspirasyon sa mga mag-aaral para po maging mas aktibo sa mga makabuluhang gawain na maaaring makahanap sila ng ideya o mga motibasyon mula sa mga artikulo. So itong pahayagan ay nagbibigay din ito ng kaalaman tungkol sa mga oportunidad sa mga paaralan. So sa ganitong paraan, natututo ang mga mag-aaral sa labas ng silid-aralan. Halimbawa, yung isang artikulo ang nagtampok ng estudyanteng leader na nagsisimula ng halimbawa feeding program sa isang paaralan. Pang-siyam ay tumatangkilik sa pakikipag-unawaan at pakikipagtulungan sa ibang paaralan. So dito, yung layunin ng pahayagan ay magsulong ng koneksyon sa iba pang mga paaralan sa pamamagitan ng pagbabalita tungkol sa kolaborasyon. So ito ay nakakatulong para sa pagkakaroon ng pagpapalitan ng kaalaman at karanasan. Dito, lumalawak po yung perspektibo ng mga mag-aaral at guro at nagkakaroon din sila ng oportunidad para sa mga paligsahan o proyekto. Yung mga halimbawa naman dito is
halimbawa, inuulat sa pahayagan yung pakikipagpalitan ng estudyante sa kalapit na science fair or science high school. Pang-10 ay nag-aalaga at nagpapasigla sa diwang pampaaralan gaya ng paglikha ng matangkilik na pag-ibig sa tinubuang lupa. So, yung pahayagan ay nagsisilbi po siyang isang mabisang kasangkapan para pasiglahin nyo or para sa pagpapasigla ng pagmamalasakit sa bayan at paaralan. So, dito ipinapaalala ang mahalagang pagpapahalaga sa pagiging makabayan. So, kagaya po sa mga artikulo, tula o sanaysay na kung saan naipapahayag yung pagmamahal sa kultura at kasaysayan. Itong pahayagan ay nagiging daan din po ito upang mapanatili din yung diwa ng nasyonalismo. Halimbawa, yung inilathalang mga tula kagaya ng tungkol sa Araw ng Kalayaan na isinulat ng mga mag-aaral o ng isang estudyante. Sunod ay nagpapahayag at nagpapalaganap ng diwa ng idealismo na higit kaysa materialismo. So dito, hinihikayat ng pahayagan yung mga mambabasa na pahalaga ng prinsipyo at kabutihang asal kaysa sa mga material na bagay. So, pinapakita kasi dito sa pahayagan na kung saan makikita natin yung mga latahalaing nagpaparangal sa mga kagandahang loob at ngayong mga katapatan. So, dito kasi tinuturuan nito yung mga kabataan na ang tunay na tagumpay ay nasa tama at mabuting gawa. Sa ganitong paraan, nahuhubog din tayo na maging responsableng mamamayan. Halimbawa dito is yung sa tampok na pahayagan, yung isang estudyante ngayon na nagsauli ng natagpuang cellphone. Sumunod ay lumilikha ng magaan na pagtutulungan ng mga magulang, paaralan at pamayanan. So ang pahayagan ay tumutulong sa pagtatag ng mabuting ugnayan sa pagitan ng mga stakeholder ng paaralan. So sa pamamagitan nito, nababahagi yung mga impormasyon na kung saan napapalapit din yung loob ng mga magulang at yung pamayanan sa paaralan. So mas madali kasi na magkakaroon ng pagtutulungan kapag bukas yung komunikasyon ng bawat isa. So, itong pahayagan ay nagsisilbing daluyan ng pagkakaisa para sa mga proyekto. Halimbawa ngayon yung iniulat ng pahayagan yung mga tagumpay ng isang proyekto sa hardin ng mga paaralan na sinusuportahan din siya ng barangay. So, yun lamang po ang aking bahagi. Muli, magandang umaga po. Maraming salamat. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ngayon ay atin naman tatalakayin ang epekto ng pahayagan sa mga Filipino. So ako po si Ginoong Jeremy Vasquez. Kasama ko pong magtatalakay dito ay si Binibining Tumenyo Maria Giselle. Next slide po. Epekto ng pahayagan. Una ay ang pagpapalaganap ng impormasyon. So ang pahayagan ay nagsisilbing pangunahing daluyan ng balita sa mga mamamayan. Dito, nalalaman ng mga Pilipino ang tungkol sa mga lokal at pandaigdigang isyu tulad ng politika, ekonomiya, kalamidad at iba pa. So ang pahayagan, ito ay nagiging kasangkapan natin bilang mga Pilipino sa pagbibigay ng makabuluhang balita at impormasyon sa publiko. So sa pamamagitan nito, nalalaman natin o ng mga mamamayan ang mga kaganapan sa ating paligid at sa iba pang panig ng ating mundo. Mula sa mga isyu sa politika at ekonomiya hanggang sa mga kalamidad, pagbabago ng panahon at iba pang mahalagang usapin. Sa madaling salita po, ang pahayagan ay nagiging tulay ng kaalaman para sa mga tao upang maging maalam at maging handa sila sa mga pangyayari sa ating lipunan. So pangalawa po, pakibasa po, Binibining Ereno
So, bukod sa pagbabalita po, ang pahayagan ay may bahagi ring nagtutulak sa mga tao na pag-isipan ng mabuti at bigyang pansin ang mga isyu na nangyayari sa ating lipunan. So, sa mga bahagi ng pahayagan tulad ng editorial, komentaryo at kolom, inilalahad ng mga mamamahayag ang kanilang pagsusuri. Ano po? Komentaryo at pagsusuri, pananaw, o opinyon hinggil sa mga isyu. So dahil po dito, naiimpluwensyahan ang kaisipan, hindi lang ang kaisipan, kundi ang pananaw at paninindigan ng mga mambasa na maaari nilang gamitin bilang gabay sa pagbuo ng sarili nilang opinyon o maging sa kanilang pagkilos bilang isang miyembro ng ating lipunan. So pangatlo po, next slide po. Pangatlo po, ang edukasyon at kaalaman. So malaki ang naiaambag ng pahayagan sa pagpapalawak ng kaalaman, lalo na sa mga mag-aaral. Ginagamit ito bilang sanggunian sa pag-aaral sa iba't ibang asignatura. So ang pahayagan ay nagsisilbing karangdagang kasangkapan o kumbaga nagiging katulong para sa pagkatuto lalo na sa mga mag-aaral. Ano po? So sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga artikulo, balita at sanaysay, mas lalong lumalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral sa iba't ibang larangan gaya na lamang ng ating kasaysayan, ng agham, wika at sa araling panlipunan. So ginagamit din ito ng mga guro bilang sanggunian sa pagtuturo upang maging mas makabuluhan at napapanahon ang talakayan sa klase. So dahil dito po, ang pahayagan ay epektibong pantulong sa paghubog ng mapanuri at may kaalamang mag-aaral. So pang-apat po, pakibasa po, Binibining Tuminyo. Pagpapalaganap ng kultura at wika. Nakakatulong ang pahayagan sa pagtataguyod at pagpapalaganap ng kulturang Pilipino at wikang Pilipino. Yan, maraming salamat po. So, isa rin sa mahalagang gampanin ng pahayagan ay ang pagtataguyod ng ating sariling kultura at wika. So, sa pamagitan nito, sa pamagitan ng mga lathalaing nakasulat sa wikang Filipino at iba pang katutubong wika, napapanatili ang paggamit at pagpapahalaga sa wikang pambansa. Dahil di ba po sa pahayagan o sa dyaryo, nakikita natin minsan may ibinabalitang tradisyon ng isang bayan. Halimbawa nga, festival. So isa na yon na kultura o tradisyon na ipinapalaganap hindi lamang sa isang lugar, bagkos sa iba pang panig ng ating mundo. So ikalima, next slide po. Kalima ay ang pagsusuri at pagtutuwid ng kamalian sa lipunan. So, ang pahayagan ay isang plataporma rin ng pagbubunyag ng katiwalian at mga suliraning panlipunan. So, ang pahayagan, ito rin ay nagsisilbing tagamasid natin. Kumbaga, ito yung mata natin. Ito rin ay nagsisilbing tagapuna ng mga nangyayari sa ating lipunan. So, sa pamamagitan po ng investigative reporting, editorial at iba pang makabuluhang artikulo, ay naibubunyag natin o ng mga mamamahayag katiwalian, pang-aabuso na may kapangyarihan at iba pang suliranin sa pamahalaan o pribadong sektor. So sa ganitong pong paraan na ipapaabot sa publiko ang katotohanan at napipilitang kumilos ang mga kinauukulan upang ituwid ang mga pagkakamali. Kaya't ang pahayagan ay isa ring instrumento
ng katarungan at pagbabago sa lipunan. So nagiging instrumento po ang pahayagan para kumbaga ito yung nagiging boses at mata natin. So ika-anim po ay ang libangan at inspirasyon. So maaari po bang pakibasa, Binibining Irino? Yan, maraming salamat po, Binibini. So, ang pahayagan ay hindi lamang seryosong balita. Hindi lamang seryosong balita ang nilalaman. Ano po? So, ito rin ay bahagi para sa libangan at paggabay sa damdamin ng mga mambabasa. May mga bahagi sa pahayagan na mayroong comics, horoscope, palaisipan, tula, maikling kwento at mga kwento ng tagumpay na nagbibigay inspirasyon sa mga mambabasa o lalo na sa atin bilang mga Pilipino. 'Di ba sa pahayagan, meron tayong makikitang mga crossword puzzle at sudoku. So yun, isa yun sa mga nagiging paraan para malibang ang mga Pilipino. So ang mga ito po ay nakakatulong upang maibsan ang stress at pagod ng araw na buhay. At ito rin ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga suliranin, may pag-asa at ginhawa pa rin sa atin na nakaabang. So, hanggang dito na lamang po ang aking parte ng aking pagtatalakay. Muli, maraming salamat po at magandang araw sa lahat. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Maria Giselle Tomeño at ipagpapatuloy ko po ang pagtatalakay sa epekto ng pahayagan sa mga Pilipino. So, pangpito na po, pampolitikang impluwensya. Malaki ang ginagampanang papel ng pahayagan sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kandidato at plataporma nila. Kaya't nakakaapekto ito sa desisyon ng mga botante. So ito talaga yung pinakamagandang epekto ng pahayagan. Kasi 'di ba nung nakarang eleksyon, maraming kandidato ang tumakbo. May mga artista na dati na nating kilala. Pero meron din mga bagong mukha. So dahil sa pahayagan, nagkaroon tayo ng kumbaga resources upang mas makilala pa natin yung background ng mga kumakandidato at upang mas makapili tayo ng karapat-dapat. So ang pangwalo, pagpapalaganap ng nasyonalismo at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng mga artikulo at larawan, na ipapakita ang mga tagumpay, kultura at kasaysayan ng Pilipinas na nag-uudyok sa damdaming makabayan at pagkakaisa ng mga Pilipino. So, yun po. Halimbawa po dito yung pagkapanalo ni Carlos Yulo bilang gold medalist. So, kumalat yun sa pamamagitan ng pahayagan. So, dahil doon, naging proud yung mga tao sa dugong Pinoy. Kaya nagkakaisa yung mga tao upang ipagbunyi o i-celebrate ang tagumpay na dala ni Carlos Yulo sa Pilipinas. So, yun po, dahil sa pahayagan, yung mga Pilipino ay parang nagkaka-connect-connecta at upang magkaisa. So, next slide po. Pangsyam, boses ng mamamayan. Sa pamamagitan ng mga liham sa patnugot at mga future na kwento na ipapahayag ng mga tao ang kanilang saloobin at karanasan na nagiging daan para sa mas malawak na pag-unawa sa suliranin ng lipunan. So ito talaga yung boses ng mamamayan.
Dahil sa pahayagan, nagkakaroon ang mamamayan ng boses upang ipahayag ang kanilang saloobin o karanasan. Nakikita ko rin bilang halimbawa dito yung na-viral kamakailan lang dito sa Nabua. Yung upload ng isang estudyante tungkol sa kanyang karanasan sa tricycle, kung saan yung tricycle driver ay maraming tinatanong sa kanya at inaalok pa nga siya nitong ilibre sa McDo. So, dahil dun sa social media, nakapagpahayag siya ng kanyang karanasan at upang malaman din ng iba at maging aware din yung iba. So, magandang epekto din po ang pahayagan sa mga mamamayan. So, ang panghuli po, pagsulong ng demokrasya sa pamamagitan ng paglathala ng mga opinyon, puna, diskusyon, naiengganyo ang Pilipino na makilahok sa mga usaping pampolitika at demokratikong proseso. Lalong-lalo na po nung election, nung nagde-debate pa po yung mga kandidato. So, di ba kumakalat yun sa pahayagan, nalalaman natin yung mga nangyayari at inaabang-abangan natin yung mga susunod pang mga debate. At dahil doon nagkakaroon tayo ng pakialam o nag-uusisa tayo sa mga nangyayari at magiging magandang epekto yon sa pagsulong ng demokrasya. So, yun lamang po ang epekto ng pahayagan sa mga Pilipino. Next slide po. So, ang pahayagan ay salamin ng ating lipunan. Dito nakikita ang totoo at nabubunyag ang baluktot. Next slide po. Yun lamang po ang aming ulat. Maraming salamat.